Gusto ko munang unahin yung tungkol kay Jacqueline Stewart. Dahil siya, nakakulong ngayon. Dahil ang sabi, yung dating kaso na dismiss na. Yun ang balita sa akin. Na-dismiss na daw yun, pero binuhay. Pagkatapos yung mga ibang nagreklamo, kinukumbinsin nila na magreklamo uli. Kaya napakahirap yung ginagawa ng mga Marcos na yan. Binggansa na. Yung mga maharlikang general na yan ang ginagawa nila. Ay bakit ako hindi nyo binggansahin? Yan ang sinasabi ko. Matapang lang kayo doon sa mga kayang-kayanan nyo. Pero kayo, sangkatutak kayong inutil pero wala kayong sinabi. Nag-iisa lang ako. Kasi yung babae na yon, yan ang nagsalita ng tungkol sa akin eh. Hindi naman kami ganong close noon eh. Sinabi lang niya sa akin, papaliwanag daw niya yung mga sinabi ng CIA sa kanya. O di sige, bahala ka kako. Binigyan ko siya ng karapatan dahil katuwiran niya yun eh. Gusto niya makatulong. Siguro dahil lugmok na ang bayan. Kaya ganon. Ngayon, papunta na tayo dito kay Juan. Yun nangyari kasi dun sa Victoria. Ganyan din ang nangyari dito sa Juan. Sa yung Juan ni Tebes. Kasi yung ang nagtatag ng Union Planters Sugar Milling Corporation ay yung kanyang tiyuhin na si Ignacio Montenegro. Siyempre, kooperatiba yun. Hindi natin masabi, mahirap naman kung husgahan natin kagad. Hindi pa natin nasaliksik kung anong nangyari dahil unti-unting nalulugi. Pero bago mangyari yon ay ikinuha ng pamilya Tebes yung kanilang lupain na nasa tabing dagat upang pagtayuan ng bodega yata o di kaya pier na pagkakarga na asukal. At yun, ang usapan nila doon ay basta bayaran lang yung mga tax nila, yung mga pangangailangan sa lupa, pwede nilang i-develop. At yung kwan na yan, nagkaroon ng kaso yan. Pero bago magkaroon ng kaso, ay inilit ng PNB yan. Kaya nga yung PNB na yan, nung pinasa na kay binili ni Kuno, Kuno ni Lucio Tan, hindi mo alam ang nangyari kung ano nangyari dun sa mga binili nilang kumpanya eh. Parang ipinasa lang noon eh ni Benedicto eh. Dahil siya ang kwan ng PNB noon. At yan, ipinasok niya doon sa asset privatization trust. At binili naman ko ni Gokong Wei. Sino ba yung Gokong Wei noon yan? Yung Gokong Wei na yan, ang sinasabi nila, yung tinayo nilang unang kwan doon sa yung katapat ng Guadalupe, doon sa Mandaluyong, yung sa Highway 54, sa EDSA, ay yung sinasabi nilang ahas. Hindi totoo yun na kinukuhan. Pero yung kwan, kinikidnap lang nila siguro yun. Winawala nila. Kaya dyan sa Pasig River, maraming ram dyan na isinilid ang tao dyan, sinimento, ay nulog doon. Kasi ginagawa yan noon eh. Ang napabalita dyan, mayroon daw 2 drum na nakuha. Hindi ako paniwala doon. Ngayon, yung Gokong Wei na yan din ang may-ari ng Cebu Pacific. Saan kumuha ng napakalaking pera?
ang daming eroplano ng Cebu Pacific. O maaring inarkilahan. Pero gaano kalaki ang arkila niyan? Kasi yung Boeing na yan, mag-aari ng sambayanan yan. Ang masama niyan, dinala sa China. Kaya nga yung account ng sa PNB noon 56, 747, 11, 62. Kaya yung 747 yan noon. May din ng kwan na yan. Pero bakit dinala sa China? Ayan ang sinasabi ko, mga kawalang yan ng mga Marcos. Ngayon, dahil sa binili din kuno. Pero wala naman nasabing bilihan dito ng Universal Robina na pag-aari ng Gokongwei. Ngayon, kung nagkaroon ng kaso yan, natalo ang Gokongwei dyan hanggang sa Supreme Court. Ngayon, ang maaaring naging usapan nila niyan, magtatayo sila uli ng isang sugar mill. Kasuso din dyan ang Universal Robina na pag-aari ni Gokongwei. Diyan sa sugar mill ni Tevez. Doon sa tulong. Kaya nga URC tulong. Siguro yun ang nila pagtatayo. Pero naman. Magagamit na yung yung pinaka-pier at saka yung bodega doon. Ngayon, ang pinag-kuanan dyan, siguro, nakita na ng mga Tevez magandang ang sabi siguro ng Tevez, iyo na yung na yan, yung lupa namin dyan. Kasi may titulo, X37 Iyo na yung lupa namin dyan sa SUM Company, Universal Robinson Sugar Milling Company. Pero sulo na naman namin itong tulong sugar mill. May nakahalata siguro si Tevez na gusto na nilang suluhin lahat. Ngayon, ang tanging paraan dyan, gawin masama si Tevez. Sabihin siyang pumatay, siya ang Kasi malawak ang ng mga Marcos dahil dyan sa Goldman Sachs Ngayon, sasabihin nila na terorista na si Tevez. Maring may mga kasalanan siya. Oo, hindi natin hindi yun ang yung kasalanan niya, wala akong pakialam doon. Ang pinag-uusapan natin, itong ginawa ng mga Marcos dito. Kasi si Gokongwei, tao ng mga Marcos yan, oligarchs yan. Kaya nga, ang inalagaan ng mga Marcos, yung mga inchik, dahil mas tiwala sila sa pakikipag-usap sa mga inchik kaysa dito. Kasi mga dayuhan lang yan dito na namuhunan, kaya pwede lang niyang kuanin yan, gawa ng paraan. Kaya yan ang away niyan. Kaya nga sabi ko, hindi si Tevez ang nagpapatay. Bakit nasaan yung hinuli nila sa Antique yata yun? Antique yata yun. Tao ni Marcos yun. Bakit walang balita yung mga extreme media, mga putang ina yung media? Lahat kayong mga troll. Hindi na ninyo binanggit yan. Napag-usapan niya ni na Bato. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na sa Isabong, sa Cebu, ang kanya nang galing. Ang mga pera ni Tevez, hindi. Maaari, doon sa pork barrel dahil congressman siya. Pero yung bibili ka ng 40 million, hindi yan. Kaya doon yan nag-umpisa. Ngayon, sinulo niya siguro yung URC tulong at hindi na niya pinakikialaman yung URC
USUM, Universal Robina Sugar Milling Corporation. Para naghiwalay na sila. Gusto din suluhin itong Gokong Wei na ito, swapang ito. Inchik yan mahirap magtiwala sa inchik, sa mga kwan na yan. Magandang inchik sa kausap, pero pagdating sa kwan, tuso na yan. Karamihan ng mga inchik yan, hindi nagbabayad ng tax Kung magbayad man ng tax yung mga inchik na yan, dinadaya nila Kaya yung BIR na yan, walang kwenta yan, mga inutil din yan. Kaya mahirap yung ano yan, dahil bandaraya yan kasi alam nila kung saan nanggagaling ang pera. Kasi 1993 yan binigyan na ng kwan ang Amerika, ang Pilipinas na mag-imprenta yung Central Bank. Yung palang yung governor pala noon na ang pangalan niya is Pinilla. Kaya nung makita niya, nag-iimprenta ng pera ng mga dollar. Bakit? Saan ito? Kaya kumurakot din siya ng kumurakot. Nagalit din ang mga maharlika. Mga maharlikan general. Kaya yan. Kaya yung $1 trillion na yan ang hinahanap ko. Yan ang hinahanap ko kay Gloria. Kasi 1993, pagkatapos naging kay demonyo na ang pamumuno Kasi kaya niya binigyan ng magagandang alawan sa mga sundalo. Dahil alam niya, sobra-sobrang pera Kung sobra-sobrang pera, sige. Namihasa sila. Hindi nila alam, kinat ko kagad yan. Kaya July 28, 2000, wala ng pundo. Kaya nga sabi ko, yung pundo ng 2019, pinaabot pa nila. Dapat 2000, magkukan sila ng pundo ng 2019. December 2018, magkukan na sila, magsasubmit na sila ng mga kwan nila, sari-sariling budget ng mga ahensya ng gobyerno. Pero walang pundo, kaya ang ginawa nila, hindi nila mapermahan kung ano-anong dinadailan. Mayroon sinisingit daw ng mga kwan ng pork barrel, mga kwan kung ano-ano. Kaya inabot ng 2019 yung budget sana ng para 2020. Ngayon, 2020 para sa 2020 isinama na nila dun sa 2019. Pagkatapos nagkaroon na ng COVID. Ang COVID na yan. Ayaw na nga ng kanyan ayaw na nga ng World Health Organization yan Pero ito namang gagong Marcos na itong unstoppable general, gusto niya patayin lahat ng pati mga bata, subukan mo. Sabi ko, kasi huwag kayong matakot yan, langis lang na nyug yan. Langis lang na nyug, ipahid lang ninyo dito sa pinagturukan. Pag tinahid ninyo yan, bali wala na yung bakuna na yan, makita ninyo mangingitim yan, huwag kayong mabahala, kusang mawawala yun. May iipon kasi doon sa lugar ng kwan ng langis yung pinagturukan parang kamandag ng ahas yan, na kung saan kinagat, yun ang pahiram mo ng langis, mangingitim yung kamandag matitira doon, o di kaya asong ulol, o asong kwan na nakakagat lang. Kaya nga yan ang sinasabi ko. Ngayon, pinalabas, pinatay nila si Kwan. Isipin mo bakit tinigil nila yung pagbabalita na yan? Wala nang balita. Kaya tungkol sa pagkamatay ni Digamo. Kasi, palalabasin na magkalaban talaga yan. Magkalaban sa politika. Ngayon, kung ano-anong sinasabi nilang palabas ngayon dyan. Kaya nga, kung yan ay kasosyo, ang URC, tulong, sugar mill ni Tevez, magkasosyo sila ni Gokong Wei, parang may mga armas doon. Bako magukay, di ang lalim noon.
Samantala kung ibabaw mo yan, kasi mga 6 feet, malaki na yan eh. Baka wala pang 6 feet eh. Oh. Kasi nung martial law, ganyan ang ginawa ng mga tao noon, may mga baril na ayaw nilang isuko doon sa military noon. Lalagyan lang nila ng grasa o langis, ibababad nila, ibabaw nila sa lupa. Kaya yan trabaho ng mga Marcos na yan, wala akong tiwala. Oh. Kaya hindi ako maniwala, si Teves ang nagpapatay dahil bakit? Lahat ng naka-detail na sundalo, ng military, na pinaka-bodyguard ni Digamo, sabay-sabay nag-absent. Hindi na kayo nagtaka noon. Oh. At saka yung nahuli na kumausap doon sa mga kwan na yun, nahuli, tao ni Marcos yun, tiga Ilocos Norte yun. Oh. O Belbes, baka ikaw may kaalaman ka dyan. Ha? Kayo ni Otabe. Sinasabi ko na lang. Oh. Kaya yan ngayon ang kinukuan nila. Bakit ngayon palalabasin nila? Kasi mga usapan na yan eh. O sige, gigipitin. O ibigay mo na yung kwan dyan. Ibigay mo na yung sugar mill dyan sa mga Gokongwei. Wala ka ng kaso. Ganun yan eh. Oh. kaya ngayon sinabi ko yung Jacqueline Stewart na kinulong nila, panggigipit yun, ganun nga ang ginagawa nila. Para, ako, anong kukunin nila sa akin? Wala akong pamilya. Oh. Oh, wala kayo. Sino mga kapatid ko? Oh. Sino mga kakuan ko? Wala. Kaya yan ang sinasabi ko. Trabaho ng mga Marcos yan, ipitan. Iipitin ka talaga. At yan, wala siyang presidential immunity. Kasabwat lang talagang Amerika, kaya hindi siya inuhuli. May kaso nga yan, rape eh. Oh, putang ina mo, rape. Nakakahiya ka, yaman-yaman mo, mangre-rape ka pa. Oh, bakit hindi nyo ako ngayon ni-demanda? Oh, kasi totoo. Kaya ngayon sinabi ko, pumunta sabi nga ni Imelda, napakahina na ba ni Marcos? Para hindi niya maigawa ng paraan yung anak niyang lalaki. Oh, ipet niya yan. Oh. May mga nagsabi sa akin yan. Mga lihim, hindi ko lang pwedeng sabihin kung sino yung mga yun. Oh. Kaya, napaka-kwan yan. Napakabigat. Kaya umuwi siya, nagpa-kwan si Marcos dito, nagpahanap ng lalaki na para kung binayaran ng malaking pera yung kwan at gagawin daw kumukha ni BBM, yung Unstoppable General. So, di rin natoke. Kaya ang unang-unang pagritoke dyan, ay yan si Marcos ang may gawa sa payo ng mga inchik. Di na ritoke. Pagdating doon sa kulungan, doon sa Hawaii, ilinabas yung anak niya, yun ang dinala doon. Gikinulong doon. Hanggang sa namatay na yun. Oh. Pagkatapos, upang hindi mahalata, gumawa pa sila uli ng kwan. Ito na nga si Demetrio Garcia, yung kumandidato na panggulo. Kaya panggulo. O, pinatay na rin nila, alam ko yun. Kaya si Lisa nagwawalang yana rin. O. Hindi naman niya pwedeng kwanin si Lisa. O, siguro kayo nahalata ninyo yung mga galaw-galaw nila. Na, maski na yung kwan, yung first lady daw niya, si Imelda. O, paano si Imelda ang first lady niya kung tunay niyang kwan yung BBM na yan? O, pagkatapos iniiwanan niya. O, muna siyang sasakay. Pagkatapos doon sa Amerika, pagdating nila sa Amerika, nung itong huli, nagkwan sila ni Bede. Kung bigla siyang umiwalay si Lisa, o, dapat kasama lang niya yun. Kaya, diyan mo lang mahalata, talaga walang kwan yan. Kaya yan ang sinasabi ko, wala siyang internationally, wala siyang presidential immunity. Kaya pwedeng hulihin yan.
Kung hindi kaya ng military yan, eh ako, wala akong kakayahan na magkwan yan, manghuli. Pero parusahan. Kaya yan, dapat yan, imbestigahan na yan. Yung pandaraya. Oh. Bakit ito media, mga putang ina, mga media na ito, mga inutil, mga gago, mga siraulo, mga gunggong na mainstream media. O pagkatapos papasok dito sa akin yung Channel 7. Yung Manila Times para magpabango sa akin. Oh, mabaho kayo. Kaya wala kayong kwentang tao. Sabihin ko sa inyo, ipinagbili ninyo ang inyong karapatan. Katulad din yung mga nasa Amerika, pinagbili na nilang kanilang karapatan, kaya wala silang karapatan na magkwan din dito sa Pilipinas na ito. Wala silang karapatan sa mga biyaya dito. Kaya napakahirap yung ginagawa nyo. O bakit ngayon hindi ninyo hanapin yung kung sino yung hinuli? O bakit ngayon wala nang balita doon sa hinuli na siyang kumontak doon sa mga military? O dahil ituturo talaga yan yung unstoppable general na yan eh. O natuklasan niya na tiga Ilocos. O katulad yung pagkuhan kay Bantag. Oh, sinabi ko, nag-comment ako doon sa kuhan ni Bantag. Hanapin mo ka ako. Nasa Cavite ang pumatay. Wala, imposibleng walang kaalaman si Remulla. Oh. Pagkatapos ito naman si Katapang, akala mo kung sino. Eh, yung kaso mo lang doon sa SAT 44, hindi ninyo kuhan eh. Oh. Kasi sabi ko nga, MILF, ang nagsusupply ng baril yan, galing sa military. Kaya, tama yung sabi ni Trillanes, pero nakaupo ka ng senador, hindi mo na tinuloy yung kaso na yun. Oh, lang pinambabaril dyan sa galing din, katulad din sa mga MPA. Kaya kayo gumagawa ng gulo, kayo mga general dyan, upang bigyan ninyong katwiran ang Intel Pan para hindi kayo Kaya yan, palalabasin, expendable na rin yung mga na yan. Hindi na kailangan auditing. Yan ang pinagkakaperaan nyo, napakalaking Interpan dyan. Kung noong 2014, 1 trillion, saan din nala? Yung pera na yan, ikaw, Gloria, putang ina mo ka. Huwag mo sabihin na, lalagyan mo na naman ng breast yung leeg mo. O, ay hindi mo na kailangan lagyan ng brace yung leeg mo dahil hindi na maninigas na yan. Dahil yan parang may stepnik na dyan, maglalakad ka na parang zombie na dyan. Pagkatapos yan sina Enrile, o sina mga Rebilla, mga puro magnanakaw yan. Pero nakabalik, kasi yan, yung pandaraya. Pero bakit walang kibo si Glenn Chong? O, kaya mananagot ka din, Glenn Chong. Obstruction of justice. Kaya doon ka sa China. Huwag dito sa Pilipinas. Bakit ka natatakot? Katakutan mo kung doon ka sa China. Kaya nga nung nalaman ni Estrada yan. O, di pa madyong-madyong na lang siya. Oh, kaya ganun ang style niya. Eh, kinuha pa niya si Pacquiao. Yung ng mataas ang katungkulan sa Canada. Pati si Barican. Si Barican, yan ang isa sa mga nang hijack ng eroplano. Dinala nila sa Hong Kong pagkatapos tuloy na ng China eh. Oh, nakita nila ng China. Oh, di hirap sila doon. Eh, hindi alam ni na Barican na ang dyan, si Marcos at saka yung China, ay iisa yan, nagkakaisa yan, may hidden agenda yan, lihim na usapan. Kaya, di, uwi si Barican dito.
Pero may kaso ba si Barican? Oh. Parang si kwan din yan. Parang si Victor Corpus. Oh. Pinatay niya yung kasama niya para mapatunayan lang na totoo yung kwan niya. Eh yung kasama niyang pinatay, si kwan yun eh. Nakalimutan ko na rin pangalan nung kwan na yun na tiga kwan yan eh. Tiga Quezon City, yung malapit sa kwan ng mga Aquino, yung bahay nila, banda roon ng konti. Sa may EDSA din ang pasukan. Kaya, ang daming kabalbalan yan na hindi pinapansin kasi lahat ng media, bayaran yan. Sabihin ko sa inyo ang totoo, bihirang-bihira lang yung hindi bayaran yan. Pero sa ngayon, halos lahat pati vlogger yan. Kaya ako lang naman ang naglalantan ng kalokohan. Eh, katulad yung mga payola. Sa akin lang nila narinig yung mga salitang payola. O di kaya yung junket. Oh. Kaya napakahirap itong buhay natin ngayon. Pero sila, luluhod at luluhod yan. Kasi kung ano-ano nang pinalalabas ng mga group of 5 eh. Kebrek dyan, kung ano-ano yan. Wala. Hindi nila alam ang galaw ko. Hindi nila alam kung anong ng utak ko, laman ng utak ko. Kaya nga sabi ko, ang Pilipinas ang magkukan yan. Ang gagamitin na pera sa buong mundo, pera ng Pilipinas na. Papalitan na natin yung dollar na yan. Walang karapatan. Anong mangyayari dyan? Oh. Kaya nga kung makuha ninyo yung base, oh, yung banking institution, service yata yun. Kaya ako, nakukuhan sa kanila. Yung Bank International Settlement. Pera natin ang gagamitin dyan. Kaya nga ako, marami akong trabaho, magde-design ako ng panibagong pera natin na gagamitin. Pero gagamitin na yan sa international. Papalitan natin ng dollar. Eh yan ang gusto nung mangyari ni Marcos. Pero hindi naman niya alam ang paraan. Pero ako alam kong paraan. Kung paano. Kung ako nakahiga lang, akala mo pahiga-higa, kung minsan tulog, akala mo tulog, nakapikit ako. Lalo na sa mga madaling araw. Gumagana ng utak ko dyan. Mga plano na. Eh hindi ko naman basta-basta sabihin kung paano, kung anong gagawin ko. Oh. Kaya yung design ng pera, kaya kumukontak na nga ako sa mga kakilala ko na marunong mag-drawing talaga yung design ng pera. Hindi yung may agila na yan. Yan ang gustong palabasin ng mga Marcos eh. Oh. Kaya nga, alagang-alaga nila. Akala mo, baby yung putang ng pera na play money. Oh. Ay, sinunog ko. Oh. Ay, bakit wala kayong reklamo? Kaya matapos, isang mission na lang, tapos ng trabaho ko. Puro design na lang, puro pan na yan, puro plano na ang gagawin ko eh. Dahil padating na talaga ang pera, ang biyaya. Kaya pag-iintindi mo yung mga politiko na yan. Oh, hindi ba Big Soto? Ay, kan? Tito Soto? Oh. Paano yan? Di kukunin ko na yung pure gold mo. Putang ina. Kaya, puro kayo magnanakaw. Putang ina nyo. Kaya mo yung mga kwan na yan, lahat ng mga kumpanya dito, kinuan na yan. Ang mga oligarchs na yan, ang pag-aari niyan, kay Marcos na yan. Kaya sa buong mundo, kinuha na nga yung, kaya nga nagsalita si Nixon noon eh. Oh, anong sabi niya? Hindi na nila ibabase sa gold ang kanilang currency, kundi sa kwan na. Kasi ginamit nila yung kwan eh.
yung mga treasury ban. Kaya imprenta sila ng imprenta. Nakahalata si Gloria, magulang si Gloria. Yan, liit na yan. Kung gaano kaliit yan, ganyang kagulang yan. Yan gaga na yan. Economist kuno yan. Nag-aral pa sa Amerika kuno. Di pinag-aralan niya kung paano ang kanyan. Kaya nag-iimprenta yan. Kaya ginigisa tayo ng Amerikano sa sarili nating mantika. Mantakin mo, iluluwas natin ang mga raw material. Ibabalik, bibili tayo ng finished product. Ngayon, dahil sa mahirap, tambakan tayo ng basura. Mga second hand. Kaya ganyan ang gawa ng mga Marcos na yan. Yan ang talagang kanyan. Kaya, may mga nagsasabi na sa akin dyan, pangunahan ko na daw, lalo na yun sa mga Mindanao, at may sarili na silang armas. Huwag kayong kukan, wag alalahanin ninyong pamilya nyo. Huwag kayong makialam sa away namin ng gobyerno. Ayan mo lang, hindi ko sinasabing Superman ako. Pero alam ko ang galaw nila. Kaya wag na ninyong kuanin yan. Ayaw ko yung sasabihin na pangunahan ko, parang magkaroon ng gulo. Hindi, ayaw ko. Hindi yan ang pakay ko. Ang pakay ko kung paano may suli ang mga pera na yan sa mga may hirap. Wala akong pakialam. Di mag-away kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung magkasama kami, nung TBM ninyo, doon sa Mindanao, isinasama ako sa bundok, ipapakilala daw ako kay Nadjan Jalani. Magasalamat yung mga matataas na kuwan ng imailet. Dahil ang sabi niya sa akin, pare, huwag kang matakot. Hindi naman ako takot anong gagawin ko sa bundok? Ang pinuntahan natin dito, mag-design. Nakiusap ka. I-design natin yung makinarya ng natural gas. Nasaan ang mga kailangan ko, Wala naman kayong maibigay. Ito ang hotel na ito, kung hindi ka pa gumawa ng kalukuhan hindi tayo makakatulog sa hotel, baka sa labas tayo matulog. Kaya naghiwalay kami. Pero paghiwalay ko, pinasundan ako. Ang takin mo, may mga tao lumalapit sa akin. Parang inaalagaan ako kung saan ako. Hanggang doon sa bumaba ako, nung makita nilang safety na ako, doon nila ako binitawan na. Kaya alam ko lang ang mga galaw nila, hindi nila ako pwedeng galawin. Dahil wala Baka sakaling maguyo nila ako hindi naman nila ako kayang guyuin. Iyan sabi ko nga, hindi ko yan. Meron pa ako isang gagawin. Sigurado na ito. Kaya hindi lang ako masyado nagkikibo. Pero yung isang gagawin ko noon, matindi yun. Kaya nga sabi ko, hindi ako napunta ng Switzerland. Bakit nasunod ang gusto ko? Kasi diyan sila diyan sila kinakabahan sa akin ako tahimik. Solo lakad lang. Solo flight lang ako. Mission impossible Pero wala, talagang paayos na. Hindi mo alam ang pauusapan kasi yung gobyerno ng Amerika, yung gobyerno ng China, isa yan na puro mga impacto yan hindi de facto, impacto. Maaring sasabihin nila, de jure ewan ko lang. Sige na, dahil iniiwasan ko yung lumampas para na yan. Simple lang naman ang galaw ko. Pero hindi nila kaya. Hindi nila kayang hulihin kung paano ang kilos ko. Simple, nakakamiseta lang ako ganyan, nakachinela, namumulot ng basura. Pero hindi nila alam kung bakit. Ganun lang yan.